A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year po. Ngayon pong umagang ito at sa buwan pong ito, ang topic po natin ay about Christ's sustenance is the answer. At yung pong pinaka-tema po natin, becoming fruitful Christians. Ang theme verse po natin ay makikita natin sa John chapter 15 verse 4 ng English Standard Version Bible. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. Ang isa pong branch o ang isang sanga ay hindi po pwedeng maging mabunga o maging madahon sa magitan lamang ng kanyang sarili. Unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Wala po tayong magagawa kung ang Panginoon ay hiwalay sa bawat isa po sa atin. Ang mahalaga po, ang Panginoon ay patuloy po na sumasa atin. At yun naman po ang patuloy na ginagawa ng atin pong Panginoon. Maliban po na tayo po ay lumalayo o humihiwalay sa Kanya. Pero kung tayo po ay nananatili sa Kanya, nagpapatuloy sa Kanya, ang bawat isa po sa atin ay magiging mabungang Kristiyano. At ito po ang nais kong talakayin ngayon pong umagang ito. Paano pa tayo na mga Kristiyano ay lalong magiging mabungang Kristiyano? Kaya pinamagatan ko po ito na to become fruitful Christians o yung pong becoming fruitful Christians, paano po ba ito? Ano ang mga dapat po nating gawin? At meron po akong ilang mga points dito na nakalagay sa banal na kasulatan kung paano po magiging mabunga ang isang Kristiyano. Kung paano po magtatagumpay, kung paano niya mararanasan lalo ang pagsusustain o pagbibigay tulong ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya ngayon po umagang ito, aralin po natin paano ba tayo magiging fruitful na Kristiyano. Number 1 po na inilagay ko po dito at nilagay ng Holy Spirit sa aking puso at sa aking isip ay prayers and intercessions are found within them. Napakahalaga ang panalangin. Napakahalaga ang pag-intercede, ang pamamagitan, ang pagtawag sa ating Panginoon. Doon po sa Luke chapter 18 verse 1, ang sabi ho ng Panginoong Jesucristo ay ganito sa kanyang mga disipulo. Now Jesus was telling the disciples a parable to make. Ito po yung babaeng balo na tuloy-tuloy po na tumatawag po at humihingi ng tulong sa judge at bandang uli pinagbigyan. Now Jesus was telling the disciples a parable to make the point that all times, sa lahat daw po ng panahon, they ought to pray and not give up. Hindi tayo po sumuko and lose heart at wag mawalan ng loob o mawalan ng pag-asa. So ang prayers and intercessions ay napakahalaga sa bawat mananampalataya. Kung gusto po nating magtagumpay, maging mabunga, at lalong gumalaw ng napakalakas ang Panginoon sa atin pong mga buhay, mahalaga po ang panalangin po natin, ang intercessions po natin sa bawat araw at sa lahat ng oras, lalo na sa panahon na tayo po ay may mga kinakaharap na iba't ibang problema at suliranin. Another verse po o verses
ay 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. Sabi yun ni Apostol Pablo kay Timothy, first of all, una sa lahat, then I urge that petitions, specific requests, prayers, intercessions, prayers for others, and thanksgiving be offered on behalf of all people. Ipanalangin daw po ang lahat ng tao in verse 2, for kings and all who are in positions of high authority, so that we may live a peaceful and quiet life in all godliness and dignity. Verse 3, this kind of praying is good and acceptable and pleasing in the sight of God our Savior, who wishes all people to be saved and to come to the knowledge and recognition of the divine truth. Ano po ang mga nakapaloob dito sa sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Magkaroon tayo ng mga specific requests, yung mga detalyado na gusto nating mangyari at maganap na gagawin po ng ating Panginoon. At yung mga panalangin, yung mga intercessions para sa ibang tao, lalong-lalo na raw po sa mga hari at ang lahat ng mga nasa posisyon, lalo na yung merong mga matataas na katungkulan. Sapagkat sa pamamagitan po nito, ang Diyos ay mag-i-intervene sa kanila. Ang Diyos ay mangungusap sa kanila. Ang Diyos ay gagawa ng mga himalang bagay sa kanila upang tayo po ay makapamuhay ng may dignidad at patuloy na magiging makadiyos. Alam niyo po, ang kagustuhan po ng Panginoong Jesucristo, lahat ng tao ay maligtas. Lahat ng tao ay mapunta sa pananampalataya sa nag-iisang tigapagligtas at yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil po sa panalangin po natin sa mga nasa katungkulan, sa mga tao, ang mga tao po ay nalalapit sa tigapagligtas at nagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga salita ng katotohanan. At dahil po doon sila'y naliliwanagan, kaya napakahalaga po ang prayers and intercession na laging makita at matagpuan sa bawat mananampalataya. Another verse po sa Ephesians chapter 6 verse 18. With all prayer and petition, pray with a specific requests at all times, on every occasion, in every season, in the Spirit. With this in view, stay alert with all perseverance and petition, interceding in prayer for all God's people. Mamagitan po tayo sa mga naglilingkod sa Panginoon, sa mga sumusunod sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon, ay lagi po nating isama sa panalangin. Ang mga pastors po natin, ang mga leaders po natin, ang mga workers ng Panginoon, ang bawat mananampalataya, ang gawain po ng Panginoon, ang mga ipinaggagawa ng Panginoon, mahalaga po na ipanalangin po nating lahat. At alam niyo po, sabi ho pa ng James chapter 5 verse 16, Amplified Version Bible, therefore, sa mga tuwid, confess your sins to one another kung may pagkakamali, your false steps, your offenses, and pray for one another that you may be healed and restored. Alam niyo po, yung panalangin po ninyo sa lakas ng kilos at galaw ng Panginoon, yung mga tao po, even nagkamali, bumabalik po sa Panginoon at sila po ay nakakaranas ng kagalingan. Nakakaranas ng restoration na ibabalik sila sa landas na patuloy na ninanais at gusto ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya ang sabi pa ho dyan, the heartfelt and persistent prayer of a righteous man can accomplish much, hindi ho konti lang. Your prayers, your intercession ay napakaganda o napakarami ng naidudulot na magandang bunga.
Kaya, the heartfelt and persistent prayer of a righteous man, believer, can accomplish much when put into action and made effective by God. Alam nyo, yung prayers po ninyo na nilukuban at pinungunahan ng kapangyarihan po ng Diyos, nagkaroon ng intervention ng Panginoon, very powerful and very effective. Kaya it is dynamic and can have tremendous power. Another verse po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ang sabi ho dyan ni Apostle Pablo sa Thessalonians, be unceasing and persistent in prayer. Mahalaga po ito sapagkat every time natatawag tayo sa Panginoon, hihingi tayo ng tulong sa Diyos, grabe po ang magiging kilos at galaw ng atin pong Panginoon. Kaya doon po sa Hebrews chapter 4 verse 16, sabi ho dyan, therefore, let us with privilege approach the throne of grace, that is, the throne of God's gracious favor, with confidence and without fear, so that we may receive mercy for our failures o pagkukulang, and find His amazing grace to help in time of need, an appropriate blessing coming just at the right moment. At alam niyo po sa prayers, ang Holy Spirit ay tutulong. Romans chapter 8 verse 26 and 27, sa Amplified Version Bible, in the same way, the Spirit, ang Holy Spirit po ang tinutukoy. Kaya ang sabi diyan, in the same way, the Spirit comes to us and help us in our weaknesses. We do not know what prayer to offer or how to offer it as we should. But the Spirit Himself, ang Holy Spirit mismo, knows our need. Alam niya yung dapat nating ipanalangin. At the right time, intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep for words. Alam niyo, yung mga hinaing po natin, yung mga daing po natin, yung mga gusto nating sabihin sa Diyos, na minsan kapos na kapos at kulang na kulang ang ating kaisipan, ang ating kaalaman, pagluhog at pagbaba po ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay gagayad, magtuturo, magbibigay ng mga tamang salita upang paglapit natin sa Diyos Ama, yung panalangin yun ay talagang napaka-epektibo at gagawin niya, tutugunin at gagawin ang ating kahilingan sapagkat tinulungan tayo ng tama ng banal na Espiritu. Mga tamang salita, tamang damdamin, tamang kaisipan. Mahina tayo, pero praise God, may mahusay at magaling tayong tigatulong. Walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Amen po ba? So in prayers and intercession, the Holy Spirit is there para tayo po ay maging fruitful. Another verse po, dun po sa 2 Chronicle chapter 7 verse 14. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear them from heaven and forgive their sin and heal their land. Dito po ang sinasabi naman, yung mga tao po ng Panginoon, pag natutong magpakumbaba, kung may kasalanan, hinihingi ng tawad ang lahat ng uri ng kasalanan. Hinanap ang kalooban ng Diyos, ang kagustuhan ng Panginoon. At ito'y ni-apply at ito'y sinunod. Mula sa langit, pakikinggan ng Diyos ang kanilang mga panalangin. At mula sa langit, ang Diyos naman ay sasagot at tutugon. Kung gusto nating maging fruitful, kung gusto nating maging mabunga, araw-araw, bawat oras, lalo na kung tayo pinangunguna ng Panginoon at may mga schedule na naset, patuloy tayong manalangin at patuloy tayong mag-intercede sa mga dapat po nating ipanalangin. At makikita po ninyo, magiging mabunga
na mabunga ang pagiging Kristiyano o mananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Pangalawa po, to become fruitful Christians, our trust and confidence are in Him. We need our trust and confidence sa Diyos. Sabi ho sa Jeremiah chapter 17, verse 7 and verse 8, Amplified Version Bible, blessed with the spiritual security is the man who believes and relies on the Lord, and whose hope and confident expectation is the Lord. Ano ang sabi ho dyan? Mapalad ang taong naniwala, nagtiwala, nag-rely sa kakayanan ng Panginoon, ang kanyang pag-asa, ang kanyang kompidensya ay nasa makapangyarihang Diyos. Tingnan niyo po yung verse 8. Anong mangyayari sa kanya? For he will be nourished. Ang Diyos ang mag-aalaga sa kanya. For he will be flourished like a tree, planted by the waters. Katulad po siya ng mga punong kahoy na natanim sa gilid ng matubig na lugar o sa gilid po ng ilog. Pansinin po ninyo pagka kayo pumupunta sa mga gilid ng ilog o sa matubig na lugar at meron pong mga puno. Pansinin po ninyo, ang sabi ho dyan na nangyayari at nagaganap sa mga punong yon ay lalong gumaganda, lalong nagiging mabunga, lalong nagiging malakas, lalong nagiging green ang kanyang mga dahon, luntian ang kanyang mga dahon. Dahil ang Diyos ang nag-aaruga at patuloy po na tumutulong at gumagabay sa kanya. That spreads out its root by the river and will not fear the heat when it comes. Hindi siya natatakot kahit dumating ang tagtuyot o ang tagaraw. But its leaves will be green and moist, and it will not be anxious and concerned in a year of drought. Pagka tayo nakakonect sa Diyos, nagtitiwala sa ating Panginoon, kahit ano pang sakuna sa daigdig na ito, handiyan ang Diyos na magsusupply at mag-aalaga sa buhay ng bawat isa po sa atin. Wow, a powerful God. Ang sabi ho dyan, and it will not be anxious and concerned in a year of drought, nor stop bearing fruit. Hindi rin siya nag-aalala na hindi siya mamumunga. Ang nangyayari, automatic. Dahil siya ay nagtitiwala at nagre-rely ang buong kompidensya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pangatlo po na aking napansin para tayo po ay maging mabunga, mahalaga po ang pagiging chosen and appointed by God. Chosen and appointed. Ang Panginoong Hesus naman po ang pinagmumulan po nito, hindi po tayong lahat. John chapter 15 verse 16, pansinin po ninyo. You have not chosen me, but I have chosen you. Hindi nyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo. The one who remains in me, at ang isang tao na nananatili sa akin, and I in him, at ako ay sumasa kanya, dahil tinawag ko siya, pinili ko siya, in him bear much fruit. Dahil po sa ating Panginoon, dahil po sa Kanya, tayo po ay magiging mabunga. For otherwise, apart from me, sa kabaligtaran naman, kung wala tayo sa Kanya, that is, cut off from the vital union with me. Pagka tayo po ay wala sa Panginoon, cut off po tayo, putol po tayo. Walang mangyayari
wala pong magaganap na maganda sa ating lahat. So napakahalaga po mga magulang at kapatid. Alam natin na tinawag tayo, pinili tayo. And praise God, congratulations. Lahat po tayo tinawag, pinili ng Panginoon at gusto ng Panginoon maging mabunga. In all areas ng inyong buhay. Another po na puntos para tayo po ay maging mabunga. Pangapat, yung pong salita sa John chapter 15 verse 5, remaining in Him. Ang sabi ho dyan, I am the vine. You are the branches. Ako ang puno, tayo po ang mga sanga. The one who remains in me, and I in Him, bear much fruit. Yung taong pinananatilian ko, magbubunga siya ng marami. Otherwise, apart from me, that is cut off from vital union with me, and you can do nothing. So mahalaga po, mga kapatid, na tayo po ay manatili sa Panginoon. Another point, panglima, follow God's commands carefully and obey them. Diyan po sa Leviticus chapter 26, verse 3 and verse 4, sabi ho sa New International Version Bible, if you follow my decrees and are careful to obey my commands, I will send you rain in its seasons, and the ground will yield its crops, and the trees their fruit. Anong mangyayari po yung ating mga pananim dahil nagbigay ng tamang ulan, pag-aalaga ang ating Panginoon, lalong magiging maganda ang kalagayan ng ating mga properties o ng ating mga halaman, ng ating mga puno, ng mga bagay na ipinagkatiwala o pinaggagawa o ibinigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Pero paano yun mangyayari? Follow God's commands carefully and obey them. Kung ano po yung pangungusap ng Panginoon, mahalaga po na talagang maingat o sinusunod po natin, lalo na kung may detalye ang Panginoon na pangungusap sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, may mga Kristiyano, ang ipinaggagawa lang 1, 2, 3, ang ginagawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Hindi ho natin magagawa ng matagumpay at mabunga ang mga bagay na hindi pinagagawa ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya nung inaaral ko po ito at ako po'y nananalangin kung paano tayo talagang magiging mabunga, sundin natin ang ipinag-uutos ng Panginoon ng maingat, sundin natin ang pangungusap ng Panginoon, ang ipinaggagawa ng Panginoon. At kung merong 1, 2, 3 na pinaggagawa ang Panginoon, huwag mong gawin yung 4 sapagkat 1, 2, 3. Yung 1, 2, 3 magiging mabunga, pero yung 4 hindi yan magiging mabunga sapagkat hindi yan pinaggagawa ng Diyos sa iyo. Kung gusto po natin kung ano ang ipinaggagawa ng Panginoon, yun ang gawin ng bawat isa po sa atin. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Another point po, number 6. Sa John chapter 15, verse 1 and verse 2. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that continues to bear fruit, He repeatedly prunes, so that it will bear more fruit, even richer and finer fruit. Pakinggan niyo pong maigi. Dito po, ang tinutukoy ng Panginoon ay prune to be fruitful. Meron pong tinatawag na prunings. Meron pong paglilinis na ginagawang Panginoon. Merong pagtatapyas, merong pagpuputol na ginagawa ang Panginoon sa bawat isa po
na namumunga upang patuloy na maging mabunga. Ulitin ko lamang po sa verse 1, ako ang puno ng ubas, ang aking amang vine dresser, every branch in me that does not bear fruit, ang sabi ho dyan, He takes away. Alam niyo po, yung mga sanga na hindi nagbubunga, tinatanggal po yan ng Panginoon. Lalo na yung mga tuyo, yung hindi na connected sa ating Panginoong Jesucristo. He takes away. And every branch, pero yung mga sanga and every branch that continues to bear fruit, yung mga sanga naman na tuloy-tuloy na namubunga, He repeatedly prunes. Ang ginamit po ng mga scholars, sa salita dyan ay, He repeatedly prunes. Paulit-ulit siyang tinatapyasan o pinuputulan. Tinatanggal yung mga sanga. Alam niyo po, pag nag-aaral po kayo ng pagpapaganda ng halaman o pagpapaganda ng mga puno, ang isang sekreto para lalong gumanda ang bunga, gumanda ang halaman, halimbawa yung mga dahon, yung mga dapat tanggalin sanga dapat tinatanggal. Para yung nutrients hindi na doon mapunta, doon na lang sa bunga, doon na lang sa bulaklak, doon sa mga kailangang bigyan ng nutrients. Kaya ang ginagawa po ng Diyos, kung tayo po, para lalo maging mabunga, may tinatapyas ang Panginoon sa atin. Minsan ang tinatapyas ng Panginoon sa atin, yung mga mali nating pag-uugali. Dahil kung minsan nakala natin, yung mali nating pag-uugali, dahil tayo'y mabunga, yun ay nakatutulong doon sa kagandahan ng bunga. Pero ang totoo, nagiging sagabal yun. Kung natanggal yung maling pag-uugali, lalo kang magiging mabunga, lalo kang magiging kalugod-lugod sa Diyos, at lalong maraming malulugod na tao sa iyo na tutulong at gagawa at gagamitin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinatanggal minsan ang ganitong uri ng pag-uugali, ang mga negatibong pag-uugali, ang ating pagmamalaki, ang ating pagmamataas. Mga panahon na talagang ididil ng Panginoon ang ating pagmamalaki, ang ating pagmamataas, ang ating pagiging, sorry ho sa word, wala akong maisip na magandang Tagalog, ang ating pagiging masungit. Tatanggalin po lahat yan ng Panginoon sapagkat gusto ng Panginoon maging pleasing tayo para maging fruitful tayo. Gusto po ng Panginoon na lalong maging mabunga tayo, hindi lang ang ating salita, hindi lang ang ating gawa, maging ang ating pagkatao. Kaya may mga prunings na ginagawa, may mga pagtatapyas, may mga pagkikinis. Isa po yan, and panlas at panghuli. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, para tayo po ay maging mabunga. So then, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of our great God. Ang panghuli po na puntos para tayo maging mabunga, do it all for the glory of God. Lalo kang magiging mabunga kung lahat ay ginagawa mo para sa Diyos mo at ibinibigay mo ang kaluwalhatian at karangalan sa Kanya. Another verses, Colossians chapter 3 verses 23 to 24. Whatever you do, sabi ho dyan, whatever your task may be, anuman ang mga inyatang sa'yo o ipinagagawa sa'yo, work from the soul. Gawin po natin ng taus-puso. That is, put in your best effort. As something done for the Lord and not for men. Ilagay mo sa puso mo, sa isip mo, habang nagtatrabaho ko dito sa trabaho ito, sa negosyong ito, ginagawa ko ito para sa Diyos ko, hindi para sa tao.
At dahil doon, ang Diyos ay tuwa sa iyo, malulugod din ang mga tao na hihipuin ng Panginoon para lalo kang maging mabunga para sa kanyang kalwalatian at karangalan. Verse 24, knowing with all certainty, alam natin at tiyak tayo, that is from the Lord at not from men. Dahil alam mo yan ang gift ni Lord sa iyo, ang skills na ibinigay ng Panginoon sa iyo, ang negosyong ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo, which is knowing with all certainty that it is from the Lord, not from men, that you will receive the inheritance which is your greatest reward. Ginawa mo ang the best mo, gagawin ng Diyos ang the best para ipamana sa iyo. So, will we become fruitful? Lalong masaya ang Diyos. Kaya sabi ho dyan, it is the Lord Christ whom you actually serve. Ang Panginoong Jesucristo actually ang ating pinaglilingkuran. Dahil Panginoong Jesucristo ang ating pinaglilingkuran, ginagawaan, gawin natin ang lahat ng magagawa natin para maluwalhati siya at maparangalan siya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ngayon, meron po akong inilagay na results in the life of fruitful Christians. Anong magiging resulta? Pag binasa niyo po yung John 15 verses 1 to 11, sa New International Version Bible, merong 7 resulta kung tayo po ay nananatili at sumusunod sa ating Panginoon. Una, we are more fruitful. Pangalawa, we can do all things. Kasi pag wala ka sa Panginoon, wala kang magagawa. Pag nasa Panginoon ka, magagawa mo ang lahat ng bagay. John chapter 15 verse 5, letter E. We are not thrown away and withers. Hindi tayo itatapon, hindi tayo matitiyo. Lagi tayong sariwa. Pangapat, we pray and it will be given to us. Pag binasa niyo po yung verse 7, doon sa mga taong nanatili sa Panginoon, tatawag daw po tayo sa Panginoon and anything na itatawag natin po sa Kanya, bibigyan tayo ng sagot at tugon ng ating Panginoon. Panglima, we glorify God. Lalong maluluwalhati ang Diyos. Panganim, we show ourselves to be His disciples. Tayo po, naipapakita natin na tayo nga ang tunay na mananampalataya at tigasunod ng Panginoong Jesucristo. And last, our joy may be complete. Pupunuin ka ng kaligayahan at ito ang napakasarap. Habang nabubuhay ka, kahit maraming problema, maraming suliranin, nananatili tayong masaya dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Masaya at mabunga. Amen po ba? Kaya balik po ako doon sa theme verse po natin. Ang sabi ho dyan, abide in me and I in you. Sumunod ka sa akin at ako ay sa iyo. As the branch cannot bear fruit by itself. Dahil hindi pwedeng mamunga sa kanyang sarili lamang ang isang sanga. Unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Brothers and sisters in Christ, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Sumunod tayo, magpatuloy tayo, maglingkod tayo, ibigay natin ang the best sa ating Panginoong Jesucristo, ibigay natin ang kaluwalhatian sa Kanya, at lalo tayong magiging mabunga ngayong 2025 and beyond. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yumuko po tayo at pumikit sandali. At habang kayo po ay nakayuko at nakapikit, nais niyo po bang lumapit sa ating Panginoon? Nais niyo po bang maging mabunga?
Nais nyo po bang lalo kayong mapagpala? Nais nyo rin po bang kilalanin ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Nais nyo rin po bang italaga ng buong-buo ang inyong sarili sa Kanya at magbigay ng kaluwalhatian po sa Kanya? Kung nais po ninyo, tumayo po kayo sa inyong kinauupuan at manatiling nakatayo at lalapit po tayo sa atin pong Panginoon. Gusto po ng Panginoon kayo maging mabunga. Pero mahalaga po sa Panginoon na tayo lumapit at magpasakop sa Kanya at magpakumbaba sa Kanya. Tanggapin ang Kanyang mga kapahayagan at gawin upang lalo siyang malugod at makagalaw ng napakagandang pamumunga sa inyo pong mga buhay. Manatili po kayong nakayuko at nakapikit. Pwede ho bang sumunod muna po kayo sa isang maiksing panalangin ito? Pagtatalaga po ng ating sarili upang lalo tayong maging mabunga, upang lalo tayong magtagumpay, at upang kilalanin ang ating Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng atin pong mga buhay. Sabihin po ninyo ng may kataimtiman sa inyong puso, Panginoong Jesus, salamat po sa ilang katotohanan Salamat po sa na aking nadinig nadinig ngayon pong umaga. ngayong pong umaga. Nagpapakumbaba po ako sa iyo Nagpapakumbaba po ako sa at lumalapit ng buong puso. at lumalapit ng buong puso. Patawarin mo po ako Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan mo po ako Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo ng iyong banal na dugo na nabuhos na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Kalbaryo. At sa oras pong ito, At sa oras pong ito, muli kong itinatalaga muli kong itinatalaga ang aking sarili po sa iyo. ang aking sarili po sa iyo. Pagharian mo po ako. Pagharian mo po ako. Pangunahan mo po ako. Pangunahan mo po ako. Gabayan mo po ako. Gabayan mo po ako. Patuloy kang maghari sa aking buhay. Patuloy kang maghari sa aking buhay. Ikaw po ang aking Diyos. Ikaw po ang aking Diyos. Ikaw po ang aking Ikaw tagapagligtas. po ang aking tagapagligtas. Manatili ka sa aking puso. Manatili ka sa aking puso. Ikaw po ang aking Panginoon. Ikaw po ang aking Ikaw po ang aking Ikaw po tagapagligtas. ang aking tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka sa aking puso. Manahan ka sa aking buhay. Manahan ka sa aking Mula ngayon, mula ngayon. salamat po. Salamat po. Manatili po kayong nakayuko at nakapikit. Ako na lamang po ang mananalangin. Makapangyarihang Diyos. Nais ko po na ilapit ang mga lalaki at babaeng ito sa iyo mapagpala at makapangyarihang kamay. O God, iunat mo ngayon ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. I-release mo po ang iyong kapangyarihan. I-bless mo po ang buhay po ng bawat isa. Kung kaya nyo pong itaas ang inyong dalawang kamay sa Panginoon, now receive the blessings of God. Receive the anointing of God. Receive the miracles of God. Yes, receive God's miracle. Receive the anointing. Receive the new wave of God's blessing. Fruitfulness in their lives, in their companies, in their whole beings, God, in the mighty name of Jesus. Dumadaloy po ngayon ang kapangyarihan ng Diyos. Receive in the name of Jesus now. Pinagagaling kayo ng Panginoon. Merong prostate, pinagagaling ka ng Panginoon. Meron pong may sakit sa puso. Meron pong may sakit sa brain. Meron pong may sakit sa infection sa iyong kanang tainga. Receive now your healing. Receive your miracles in the name of Jesus. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Yes, dumadaloy ang kapangyarihan po ng Diyos. Receive, maging kayo po na sa Facebook Live, sa television. Now receive in the mighty name of Jesus the blessings, the miracles, the healings in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive. Lord, maraming salamat po. Alam ko po na mula ngayon, patuloy at patuloy
na magiging mabunga ang lahat ng iyong mga anak at lahat ng mga naglilingkod po sa iyo na naabot ng iyong tinig at naabot ng iyong kapahayagan. Maraming salamat po, makapangyarihang Diyos, sa iyong ginawa, sa iyong pagpapala. At ngayon pa man, maingat ko po na ibinabalik sa iyo ang lahat-lahat ng kapurihan, lahat-lahat ng kaluwalhatian, lahat-lahat ng karangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.